Isa si yumaong Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa pinakamamahal na politiko ng mga Pilipino. Tumatak sa puso ng mga Pilipino ang lakas loob nitong paglaban sa diktaturyang Marcos upang muling makamit ang demokrasyang ipinagkait noong martial law. Sa pagunita ng kanyang kamatayan, muli nating alalahanin ang kanyang mga nagawa para sa bayan sa espesyal na hatid ni Beth Kachin. The Filipino is worth dying for. 31 taon na ang nakalipas mula nang marinig ng buong mundo ang mensaheng ito ng nooy Senador Benigno Aquino Jr. sa harap ng Asia Society sa New York City. Ngunit hanggang ngayon, damang-dama pa rin ng mga Pilipino ang diwa ng simple ngunit makapangyarihang mga kataga. Nasa Amerika noon si Ninoy dahil sa kanyang 3 taong self-exile. Nagpatuloy ang mga talumpati nito sa mga freedom rallies laban sa diktaduryang Marcos. I have read Mahatma Gandhi in prison, and I have read what he said. He had the courage to stand against the British and tell them, you can end the man, you can imprison his body, but you cannot imprison his soul. And as long as man will refuse to be defeated, you are never defeated. And so Mr. Marcos can imprison my body, but my spirit shall soar, and it shall come to you here in Los Angeles to remind you that in your comfort and in your home and in your happiness here, there are still many people crying for liberation in your homeland. Bago tumulak ng Amerika, dumaan sa matinding pasakit si Ninoy sa ilalim ng martial law na idineklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Humarap ito sa military tribunal at nahatulan ng bitay sa pamamagitan ng firing squad dahil sa di umano'y partisipasyon niya sa Plaza Miranda bombing noong 1971. Ngunit hindi natinag si Ninoy. Itinuloy ang kanyang laban sa Amerika at nangako sa sarili na isang araw tutuntong siyang muli sa sariling lupain. Alam ni Ninoy sa kanyang sarili na kapag dumating ang araw na yon, ay maaring yun na ang huling sulap niya sa sariling bayan. Ngunit, matapang pa rin itong hinarap ang ika-21 ng Agosto, taong 1983. If I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm. Kasabay ng alingaw-ngaw ng putok mula sa baril na kumitil sa buhay ni Ninoy sa Manila International Airport, umalingaw-ngaw din sa isipan ng mga Pilipino ang mga sinambit nitong katagang The Filipino is worth dying for. Tulad ng ibang kinikilala nating mga bayani, buhay din ang isinuong ni Ninoy kapalit ng kalayaan ng mahal niyang bayan. Ang kamatayan ni Ninoy, 29 na taon na ang nakaraan. Ang nag-udyok sa mga Pilipinong naduwag at pinanghinaan ng loob na kumawala sa diktaduryang Marcos. Ang balang kumitil sa buhay ni Ninoy ang siyang naging hudyat para magising sa pagkakahimbing ang mga Pilipino at mag-alab ang tapang sa kanilang mga dibdib. Ang balang iyon ang nagbago sa ating kasaysayan. Ang balang hanggang ngayon ay nagsisilbing sandata nating lahat para mapanatili ang demokrasya sa ating mga kamay. Kinikilala nating bayani si Ninoy dahil sa sakripisyong iyon. 29 na taon na ang nakalipas. Mula ang kanyang kamatayan, patuloy din tayong naghahanap ng kabayanihan sa ating paligid. Pero, dapat pa nga ba tayo maghanap ng kabayanihan kung tayo mismo ay maaring maging bayani sa ating mga sarili? Bakit hindi natin simulang gumawa ng maliliit na bagay para sa ikabubuti ng ating pamilya, ng ating komunidad, ng ating bayan? Kung nabubuhay si Ninoy sa panahon ngayon, ito rin marahil ang kanyang ipapakiusap sa atin, ang maging maliit na bayani. Dahil ito ang tunay na kahulugan ng sakripisyong kanyang sinimulan, ang gumawa ng simpleng kabayanihan tungo sa pagkakaroon ng isang malaya at maunlad na bayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elizabeth Kachin. To be willing to die so that honor and justice may live